Next topic po tayo. Eto namang shota ni Torre. Ay, shota ni Torre. Yung parating nasa likod ni Torre, yung parang ring girl niya to eh. 'Di ba? Nakakita kayo ng nagbo-boxing, 'di ba? Tas meron sa likod, parating nasa likod to ni Torre. Ito, ano sasabihin ng nasa likod ni Torre? Hoy. Pangit pakinggan. Sige, ano? Doon po sa mga Ano? na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo Ano ba talaga? Medyo? Ulitin natin kasi ang gulo eh, medyo. Ano sabi? Yung nakuha daw na buto sa Taal Lake, medyo. ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge. Ulit. Cover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong Medyo challenge daw yon. Medyo lang, medyo. Hindi masyadong challenging. Medyo lang, medyo. Medyo lang. Yung nakuhang mga remains sa Taal Lake. Tapos, submerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA. so medyo wala silang na-extract na DNA. So may konti. Ibig sabihin, may konti kayong na-extract. Pwede mo sabihin, wala kaming na-extract na DNA. Hindi, sinabi niya, medyo wala kaming nakuhang na-extract na DNA. Tuloy. Profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. Matagal na daw kasi nakasubmerge, kaya contaminated na. Ngayon nyo lang nalaman matagal na nakasubmerge. Kung sa tingin ninyo wala naman kayo makukuha na DNA, medyo lang, not enough, medyo. Sa tingin ninyo, medyo wala kayong makukuhang DNA. At ang palusot ninyo dahil matagal na nakasubmerge. Hindi nyo alam matagal na nakasubmerge. Kailan pa ba nawawala yung, yung mga sabungerong yan? Hindi nyo alam kung kailang nawala. Bago kayo sumisid, hindi nyo rin alam. Bago nyo nilabas sa balita, hindi nyo rin alam. Tapos sumisid kayo doon, sinabi nyo, ay matagal na palang nakasubmerge, wala na tayong makukuha. Wow! Wow! Ang talino! Ang talino ng PNP dati. Hindi sa lahat, marami tayong kilala mga PNP magagaling. Pero ito si ata, parang mali ata yung, medyo mali ang pagkakaano dyan. Bakit? Sinira ninyo yung hanap buhay ng mga mangingisda dyan. Wala na nga daw gustong kumain ng tawilis. Maraming nangingisda dyan, tapos sasabihin nyo may remains. Tapos wala rin pala kayong nakuha dahil medyo. So, nasira, pero wala kayong napala. Nasira ang trabaho ng mga kababayan natin. Ang taong bayan, tapos wala kayong napala. Pambihirang buhay ito. Yung tatlong cadaver po na na-recover po sa isa sa sementeryo po sa Batangas, tatlo pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at isang babae po. Doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. For those na members of the family na may mga nawalang kaanak po, they can coordinate doon po sa pakimilapit na stasyon po para makuhanan po sila ng DNA test para po baka sakali po may mag-match po dito sa mga nakuha po. Yan. So, naghukay sila, 2 lalaki, 1 babae ang nakuha ang DNA. So in short, medyo may nakuha silang DNA. Pero hindi nag-match. Dahil wala daw DNA. Ngayon, nagpapahanap kayo ng kaanak para baka sakaling may mag-match ng DNA. So ibig sabihin, ulitin ko na naman, nagkamali na naman kayo kasi sinisid nyo na naman, nilabas na naman nyo sa media, nilabas nyo sa TV. Wala pala kayong pagbabasihan na enough DNA. Basta lang kayo sumugod. Wala kayong intelligence. Wala kayong planning. Sige lang media, sige lang sugod, sige lang ngayon palpa kayo. Pero eto 'yun. Merong DNA na nakuha.
So, sinasabi nila, gina-justify tao eh. So, ibig sabihin, may foul play. Dahil hindi mo itatapon ng tao doon whatsoever kung walang foul play. Eto yan. Baka mamaya, malihis ang istorya, mapunta na naman sa drug war. Kasi hindi nagmatch sa DNA nila, pero ginastify nila, tao. 2 lalaki, 1 babae. Baka sabihin nyo, tsamba na naman si Cotsoli. Ay nako, pag natamaan ko na naman yan. Gusto makawalawa. Oy, konektado to sa Duterte. Itong lalaking to, hindi sa sabungero. Sa drug war ni PRRD. Patay tayong bata tayo dyan. Ito lang. Sana kung meron kayong nakuhang DNA, dapat itinago ninyo. At kung merong kinakailangan na imbestigahan, kung yan nga ay lalaki at babae, o kung yan nga ay tao, may ipapakita kayong DNA result. Saan nyo pinaimbestigahan, paano nakuha yung forensic, paano nakuha yung DNA, anong prosesong ginawa, ano ang resulta, at ano yung DNA. Baka mamaya kasi, hindi naman lalaking tao yan. Baka 2 baka na lalaki at saka 1 babaeng baka. Hindi po natin iniinsulto yung nawawalang sabongero, but habang tumatagal tong istorya na ito, nagiging parang katawa-tawa. Parang nagiging kalokohan. Lalo na. Baka yung sinabi kong baka i-connecta pa ito ulit doon sa drug war. Biktima na ng drug war, hindi na ng sabong. So, aabangan natin itong istorya na ito. Kasi kung talagang na-detect nyo na yaan ay lalaki at babae na tao, dapat meron kayong ebidensya na nakakakuha kayo ng DNA. Baka mamaya, hayop naman pala yan, pinagtatakpan nyo lang ng hindi kayo nakakahiya. Tago nyo ebidensya ha. Sisilipin natin yan. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming